Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5, pahayag ng driver ni Yusek Cabral bago siya anong nangyari bago siya namatay. Parang kahina-hinala itong pahayag ng driver na ito. Pakinggan natin ha. Ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago po naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko, wala na po dito. Hindi ko naman alam naman ganun po ang mangyayari. Nung bumibiyahe po kayo, wala po siyang Wala naman po siyang kinukwento sa akin na kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Ulitin natin. Dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago po naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko, wala na po dito. Hindi ko naman alam naman ganun po ang mangyayari. Nung bumibiyahe po kayo, wala po siyang Wala naman po siyang kinukwento sa akin na kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. So, marami akong nababasang comments na alanganin yung pahayag ng driver. Point of person of interest na rin yan. Okay, ito Ray Managaytay, person of interest yung driver. Jewel Jim, very scripted. Lance Ray Divera, General Reyes 2.0. So, ako, tingin ko dyan, tatlong senaryo. Una, yung parang General Reyes nga, dahil hindi niya na nakayanan yung kanyang konsensya. The only way to end yung ano ng konsensya, yung sukmat, ano ba yon? Yung bigat ng konsensya is, yun na, end his life. Talking about ending our lives, wala. It will not solve the problem at all. Kasi nga, ang iniisip natin, once na kinitil mo na yung buhay mo, tapos ng problema, hindi. Tayo po, as human beings, meron tayong katawan, may espiritu, may kaluluwa. Ang katawan, yun lang ang namatay. Kaya lang yung kaluluwa at espiritu, hindi yan mawawala. Babalik at babalik sa Diyos na pinanggalingan. At very clear po sa Biblia na ang Diyos lang ang may karapatan na bumawi sa ating buhay. Pag kitilin mang mong buhay, malaking kasalanan niya at may kaparusahan. So, akala ng karamihan na once na kinitil mo ng buhay mo dito is the end of everything. Hindi. Pag mamamatay po tayo, meron pa rin tayong pakiramdam. Merong parable ng Panginoong Hesus dyan sa, I think, Luke chapter 16. Yung mayaman at saka si Lazaro yung pobre. Nung buhay pa silang dalawa, nakikita palagi araw-araw dahil si Lazaro nandun sa malapit lang sa pintuan ng mayaman. Naghihintay ng palimos. Nung namatay silang dalawa, ang illustration ng Panginoon, yung mayaman napunta sa isang lugar tinatawag na Hades at doon naghirap. Yung pobre, si Lazaro, napunta sa Abraham's bosom o kiliran ng Abraham. Ito na yung paraiso at doon kinukomfort siya. Nagsalita yung mayaman. Sabi niya, Father Abraham, pwede bang pababain niyo si Lazarus dito sa aking kinalalagyan?
dahil naghihirap ako sa init ng apoy dito. Ayun, suffering. So, pag mamamatay tayo, meron pa rin tayong pakiramdam. Mararamdaman mo yung init ng apoy sa impyerno. Ang Hades, isang klase ng impyerno. Meron kasing Hades, temporary suffering. Yung impyerno, yun na yung final suffering. So, may pakiramdam pa rin tayo. Tapos, yung ating memory, nandyan pa rin. Hindi yan nawawala. Kasi yung mayaman, nakilala pa niya si Lazaro. At kung namatay na tayo, magkita-kita pa rin tayo sa next life. Either nasa baba ka sa paghirap or nasa taas ka sa kaginhawaan. So, ganun po yun. It will never solve your problem pag titilin mo ang buhay. So, yan na. Pues, posible, yun ang unang senaryo na hindi niya na makayanan yung konsensya. So, ala Reyes, General Reyes 2.0. Or, niligpit na siya ng mga mastermind kasi marami siyang nalalaman. Lahat daw ng proponents sa mga DPWH insertion, alam daw ni Yusek Cabral, meron daw yung listahan niya. Takot yung mga nag-insert. Baka yun na, plinano na nila para no. Nanawagan ang ICI na imbestigahan. Baka foul play daw. So kung may foul play, sabi ng ICI, yung gumawa ng pagkamatay ni Yusek Cabral, most likely, sila rin ang na-involve sa flood control scandal. So yun, foul play. Or, yung mga very fertile ang kanilang imagination, parang drama lang, script, na kunuhay, namatay na si Yusek Cabral, kailang ibang bangkay yun. Hindi siya yung tunay na, ang tunay na Cabral, sabi ng iba, yung, again, speculation lang ito, buhay pa, para makapagtago na siya, so safety na siya, dahil patay na kailang totoo, buhay pa, pati yung mga mastermind, ligtas din, dahil hindi na siya magsasalita. Pinatakas na, papuntang saan, kahit saan na dyan. Basta magbagong buhay na siya doon sa ano. So, nakakalungkot po itong mga pangyayari sa ating bansa ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon mo na ang matagaan si Kuya Ogiero kay makatupsiya. Ako rin saka, ikaw. Nahuman na gyud ang balay nila Kuya Ate. So nindot na. So streamline lang siya nga balay. So nahuman na gyud og atop. So makita nimo nga nindot na kaayo.
Good morning sa tanan, sa mga nag-sponsor o nag-tanaw sa mga videos namo dire. Good morning. Ug sa nagpasalamat ko sa mga vlogger o sa tanan nga nagtanaw ni. Good morning sa Ginoo nga gitagaan mi niya nga naay ginagamit nga mga tao para sa pagsuporta diri sa mga kahimo kam. Salamat. God bless sa tanan.